Tuloy ngayong araw ang isinasagawang balikatan exercises ng Philippine Army katuwang ang Australian Army sa probinsya ng Camarines Sur. Layo ng hakbang na ito na pagtibayin ang depensa ng Pilipinas sa banta ng pambansang seguridad. Sinomer Corporal para sa 13 sa tanghali. Umaga nitong Miyerkules nang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok at mga pagsabog sa baybaying bahagi ng Barangay Sitio Mainit, Barangay Balogo, Pasacao, Camarines Sur. Makikita rin sa impapawid ang pag-atake ng isang helicopter sa mga kalaban sa karagatan. Nagsimula ang sagupaan matapos i-alerto ng Philippine Navy ang tropa ng Philippine Army hingil sa presensya ng mga kalaban na papalapit sa kalupaan kung saan agad namang inalerto at nirespondihan ng kasundaluhan. Isang sibilyan naman ang nasugatan sa engkwentro na agad namang naagapan ng medical responders. Subalit ang matingsyong tagpong yan ay bahagi lamang ng exercise kasangga 2026 ng Philippine Army, katuwang ang Australian Army. Ayon kay Brigadier General Emil Cruz, commander ng 9th o 1st Infantry Brigade ng Philippine Army, bahagi ang naturang ehersisyo sa kahandaan at kakayahan ng militar pagdating sa pagdepensa ng teritoryo ng bansa. Ipinapakita rin nila ang koordinasyon at pagiging epektibo ng hukbong sandatahan sa lupain, himpapawid at maging sa dagat. Binigyang din ng opisyal ang kahalaga ng exercise kasangga na magpapahusay sa kakayahan ng bansa na pangalagaan ng soberanya at integridad ng teritoryo. Itong aming ginagawa is para sa ating buong Pilipinas, no? We are really preparing kung ano man yung pwedeng mangyari o in real thing na pwedeng mangyari dahil may looming threat tayo, no? Alam naman ang karamihan yun. Ayon naman sa Australian Army, ang kanilang pakikibahagi sa ganitong aktibidad ay naglalayong magbahagi ng kanilang kasanayan at karanasan sa pagpapatakbo sa pagtatanggol sa teritoryo. Kasabay nito ang pagpapaigting ng kanilang relasyon sa Pilipinas. We, as the Australian Army, we've spent a lot of time conducting operations in a conventional war environment, and that means we have practiced the skills of defensive fighting and defensive operations, and that's why we're sharing those with the Philippine Army to just bring us all up to the same level to integrate and operate better together in a defensive operation. Samantala, bago isagawa ang naturang ehersisyo, ay maigpit namang nakipag-ugnayan ang pamuna ng 9th Infantry Division ng Philippine Army sa lokal na pamahalaan ng Pasacao upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Nakatakdang matapos ang exercise kasangga 2026 ngayong araw. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Nomer Corporal, 13 sa tanghali ng Congress TV.